Mga kapatid, ako si PR Antonio Jr. at dalangin kong ipagkaloob ng Diyos ang kanyang biyaya sa inyo. Tungkol sa iyong buhay, nais kong magbigay ng salita ng kaaliwan, isang salita ng pag-asa para sa iyong puso. Pero bago iyon, paki-like na muna ang video na ito, mag-subscribe ka sa aking channel at i-activate ang notifications para maabisuhan ka kapag nag-upload ako ng susunod na video. Ayos ba? Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos araw-araw sa pagkakataong makapasok ako sa inyong tahanan. Sa pagkakataong makasama kita sa paglalakbay at magsama-sama tayo sa ating pananampalataya. Amen! Alleluia! Sagutin mo nga ako, may mga sandali ba sa buhay mo na parang nakalimutan ka na ng Diyos, tama ba? Alam kong meron. Nangyayari ito lalo na kapag dumadaan ka sa mga pagsubok at matinding kahirapan, hindi ba? At kung nakakaramdam ka ng lungkot, parang iniwan ka ng Panginoon, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay, hindi pa tapos ang kwento ng buhay mo at marami pang magagandang bagay ang mangyayari. Kaya hindi mo dapat agad isuko lahat kapag wala ka ng kontrol sa mga bagay. Alam ko na maraming tao ang nagkakamali na talikuran ng Diyos dahil iniisip nila na tinalikuran na rin sila ng Diyos. Pero hindi iyon totoo. Hindi mo dapat paniwalaan ang kasinungalingan na yan ng dyablo dahil hindi ka iiwan ng Diyos. Alam ko rin na madalas ang naririnig lang natin ay ang katahimikan ng Diyos. Parang paulit-ulit tayong nagdadasal pero walang nagbabago. Tanda ko, ilang taon na ang nakalipas. Ako'y nagdasal at humiling sa Diyos na bautismuhan ako ng Espiritu Santo. Gustong-gusto ko talagang mapuspos ng Espiritu Santo, makapagsalita ng mga bagong wika. Iyon ang aking hangarin. Naalala ko na nagdasal ako. Lumipas ang mga buwan na walang nangyari. Hanggang sa dumating ang isang araw na napakabigat ng mga pagsubok. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Parang walang naging maayos. Alam kasi ng kaaway ang plano ng Diyos para sa akin at kung ano ang gagawin niya. At ang kaaway ay nagtangkang bumangon, pero siya ay nabigo, salamat sa Diyos. At naaalala ko na gabi na noon at nagsimula na akong matulog. Natulog ako ng maaga, mga 9:00 ng gabi, dahil sobrang pagod ako, sobrang lupaypay. Hanggang sa tumawag ang kapatid sa simbahan at inanyayahan niya akong magdasal. Noong oras na yon, nanghina ako at naisip, hindi ko na kayang magdasal pa. Hindi ko alam ang mangyayari sa buhay ko dahil ang dami kong problema at di pa nareresolba ang iba. Pero nagpalit ako ng damit at nagdasal ako kasama siya at sumakay kami sa pick-up truck. Nagsimula kaming magdasal para sa lungsod, para sa mga simbahan, para sa mga negosyo, isang bagay na madalas naming ginagawa. Pero nung gabing iyon, hindi ko alam na may mas malaking plano si Diyos para sa akin. Isang bagay na magbabago sa nakasanayan kong routine. At pagkatapos, huminto kami ng pick-up truck sa isang lugar at nagsimula kaming magdasal. Naaalala ko, sinabi niya, "Juninho, pwede kang magdasal dyan, pero magfo-focus muna ako." Na may isang bagay na dakila, mangyayari ngayon. At nagsimula siyang magdasal. Hanggang sa kalaunan, nagdarasal na siya sa ibang wika. At ako naman, nandoon lang sa gilid ko, walang lakas. Alam mo yon? Kapag hindi mo na talaga makita ang lakas ni pagdasal at kausapin ng Diyos, hindi mo na alam ipagdasal dahil sobrang pagod at hina, pinahirapan ka na ng disyerto. At ganyan din ako noon. Hanggang sa naisip ko, kailangan kong magdasal. Hindi pwedeng ganito lang na nakikinig lang ako sa dasal ng kapatid ko. Kailangan ko ring magdasal. Doon ako nagsimulang makipag-usap sa Panginoon. Nagdasal ako, "Panginoon, maawa ka sa buhay ko. Ang hirap na ng buhay ko. O Ama, hindi ko na alam ang mangyayari sa akin." Nagpatuloy akong nagdasal at unti-unting gumaan ang loob ko dahil nailalabas ko ang nararamdaman ko sa Panginoon. At sa sandaling iyon, mga kapatid, may nangyaring hindi pangkaraniwan. Nagsimula akong magsalita ng mga bagong wika. Mga wikang hindi ko pa kailanman nasabi. Wala akong maintindihan, pero sa loob ko ay napupuno ako ng kapayapaan, ng kagalakan na hindi ko maipaliwanag. Parang sa loob ng maraming taon sa disyerto, naroon na ako. Nararanasan ko na ang bukal ng tubig. Parang biglang may ilog na sumibol sa gitna ng disyerto. At ang kagalakan ng Panginoon ay unti-unting pumuno sa aking buhay, sa aking puso, at napuno ako ng presensya ng Panginoon na para bang nilamon ako nito.
At nanatili ako roon, nagdarasal, mga 40 minuto akong nagdasal ng ganoon. Para sa akin, iyon ay naging kaginhawahan. Alam mo, ikaw na nakikinig sa akin dyan, kailangan mo ng kaginhawahan na ito. Kailangan mo ng espiritual na panibagong lakas. Kaya naman, tatawagin natin ang presensya ng Diyos dahil naniniwala ako na ang parehong Diyos na gumawa sa akin noon ay gagawa rin sa iyo. Ang Diyos na nagpanibago sa akin noong gabing iyon ay kayang magpanibago ngayon. Aleluya. At alam ko na marami sa atin, kapag nakikita natin ang mga kwento ng mga lalaki at babae sa Biblia, iniisip natin na hindi iyon mangyayari sa atin. Iniisip natin na hindi natin mararanasan ang himala dahil mayroon tayong mga pagkukulang, mayroon tayong mga kapintasan. Pero sinasabi ng Biblia na si Elias ay isang taong katulad din natin na dumaranas ng parehong mga tukso. Isang taong may parehong mga kahinaan. Isang karaniwang tao. Isang tao lang, hindi siya isang superhero. Sabi ng Biblia, nanalangin siya at pinatigil ng Diyos ang ulan. At sa loob ng 3.5 taon ay hindi bumagsak ang ulan sa lupa hanggang sa siya ay muling nanalangin at bumuhos ang ulan. Sa parehong paraan na ginamit ng Panginoon si Elias, maaari ka ring magawa ng isang bagay para sa Panginoon. Maaari ka ring magamit niya. Sinabi ni Jesus na ang mga sumusunod sa Kanya ay susundan ng mga tanda. Ikaw ay mananalangin at ang mga may sakit ay gagaling. Ikaw ay magsasalita ng mga bagong wika. Ikaw ay magpapalayas ng mga demonyo kung ikaw ay sumusunod kay Jesus. Paulit-ulit niyang sinabi, magtiwala ka sa iyong sarili. Magtiwala ka sa sarili mo. Pinakamataas na epekto ng ebanggelisasyon, nagdudulot ito ng mga himala. Sakit hanggang noon. Handa, amen. Ginagamit ng Diyos ang mga taong handang lumabas sa kanilang comfort zone. At may sinasabi ang Biblia na napaka-interesante. Ganito ang sinasabi nito, ang tunay na relihiyon na kinalulugdan ng Diyos na nagpapasaya sa puso ng Ama ay ang pagdalaw mo sa mga ulila, ang pagtulong mo sa mga byuda. Alam mo, kapag iniabot mo ang iyong kamay sa nangangailangan, doon ka talaga gagamitin ng Diyos. Amen? At lahat ng ibinibigay ng Diyos sa iyo ay para ibahagi mo. Kaya nga, hinihiling ko na ibahagi mo ang panalangin ito na gumawa ka ng mabuti sa baka may isang tao na nangangailangan, isang tao na kailangang makarinig ng salita ngayon at magdadasal tayo ngayon din. Pero ang gusto kong sabihin sa iyo ay ganito, lahat ng mga lalaki sa Biblia, mga lalaki at babae, sila rin ay may mga kakulangan, may mga limitasyon. Pero kahit ganoon, nanatili sila, nanatiling matatag sa pananampalataya. At sa dulo ng disyertong iyon na kanilang dinaanan, sila ay ginantimpalaan ng Panginoon dahil sa kanilang pagtitiyaga. Tandaan mo ang salitang ito, pagtitiyaga. Naalala ko noong natanggap ko ang bautismo ng Espiritu Santo, gaya ng sabi ko, ako'y matiyagang nanalangin. Hindi naging madali, mahirap talaga. Ang panahon ng paghihintay ay napakakomplikado. Pero naaalala ko na sulit lahat iyon dahil isang gabi, ibinalik ng Diyos ang sigla ng buhay ko. Binago ng Diyos ang paraan ng pakikitungo ko sa Kanya. At naaalala ko na 2 araw pagkatapos noon, dumating ang sunod-sunod na mga biyaya. Dahil noong gabing iyon, 2 araw pagkatapos, nasa isang kongreso ako, isang kongresong ebangheliko. At doon, sobrang nagsalita ang Diyos sa akin. At ginamit niya ang isang babae, isang propetesa, at sinabi niya na magiging pastor ako, na maaabot ko ang maraming tao. Iyon ay isang kamanghamanghang pagtatagpo sa Diyos. Nagawa ko. Iyon muli, nagdala ng espiritual na panibago. At dahil pinag-uusapan natin ang disyerto, gusto kong suriin mo kasama ko ang sitwasyon ni Moises at ng mga Hebreo. Nang sila ay humarap sa dagat na pula sa kanilang harapan, habang tumatakas sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia sa Exodo, Kabanata 14. Tingnan mo kung ano ang nakasulat. Nang papalapit na si Paraon, tumingin ang mga Israelita at nakita nila ang mga Ehipsyo na nagmamartsa papunta sa kanila. Sa takot, tumawag sila sa Panginoon at sinabi kay Moises, "Dahil ba walang libingan sa Ehipto, kaya mo kami dinala rito para mamatay sa disyerto? Bakit mo kami inilabas doon? At ano ang ginawa mo sa amin?"
Hindi ba sinabi na namin sa iyo sa Ehipto, hayaan mo na kami, magiging alipin na lang kami ng mga Ehipsyo? Mas mabuti pang maging alipin ng mga Ehipsyo kaysa mamatay sa disyerto. Isipin mo ang sitwasyong ito. Sa isang banda ay may mga bundok, sa kabila naman ay ang dagat, at sa gitna nila ay ang mga Hebreo. Tumatakas mula sa galit ni Paraon. Ang mga tao ay nakakaramdam ng lubos na pag-iisa. At dahil dito, nagsimula silang tanungin si Moises tungkol sa desisyon nilang lisanin ang Ehipto. At sa sandaling iyon ng matinding pagkadesperado, naalala ni Moises ang mga pangakong binitiwan ng Panginoon. Sinabi niya sa mga tao, tingnan ninyo ang nakasulat sa talata 13 at 14. Huwag kayong matakot. Manatili kayong matatag at masdan ninyo ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon para sa inyo ngayon, sapagkat hindi nyo na muling makikita ang mga Ehipsyong nakikita nyo ngayon. Ang Panginoon ang lalaban para sa inyo. Kaya't magpakalma lang kayo. Purihin ang Diyos. Mapapansin mo, kapatid, sa pinakamahirap na sandali ng buhay mo, hanggang sa mga sandaling iyon, inalis ni Moises ang kanyang paningin sa pag-uusig ng mga Ehipsyo, sa mga reklamo ng mga Hebreo, at sa mga hindi kanais-nais na kalagayan, dahil sila ay naipit sa pagitan ng bundok at ng dagat. At sa sandaling iyon, ibinalik ni Moises ang kanyang pag-asa para sa pangakong ginawa ng Diyos noon, na palalayain niya ang mga taong iyon mula sa pagkaalipin at dadalhin sila sa isang lupaing sagana sa gatas at pulot. Aleluya! Naniwala si Moises sa pag-aaruga ng Diyos at lubos siyang nagtiwala sa katapatan ng Panginoon, kaya sinabi niya, alam ko na tapat ang Panginoon at kikilos siya ayon sa kanyang salita. Kaya magpakalma ka, aleluya. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Itinaas ni Moises ang kanyang tungkod, nahati ang tubig ng dagat sa gitna at tumawid ang mga tao sa karagatan na hindi nababasa ang kanilang mga paa. Tingnan mo kung gaano ito kamangha-mangha. Naiisip mo ba ang kadakilaan ng pangyayaring iyon, ng sandaling iyon? Sa iba't ibang kwento sa Biblia, binabanggit ang sandaling iyon, isa iyong pambihirang himala. At sa parehong paraan, kung lubos kang magtitiwala sa Diyos, kung magpapahinga ka, kung titigil ka sa pagtuon sa mga problema, kung magpapakalma ka lang, makikita mo na ang Panginoon ay magdadala ng unos sa iyong buhay at hindi ka kailanman mapapahiya dahil tutuparin ng Diyos ang pangakong ginawa niya sa iyong buhay, upang ang kanyang pangalan ay maparangalan at maitaas. Aleluya! Kaya, mahal kong kapatid, unawain mo ang isang bagay. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi dapat nakabatay sa mga sitwasyon o sa mga karanasan o sa mga emosyon na nararamdaman mo. Dahil ang ating mga damdamin ay panandalian lang. Nagbabago ito bawat sandali. Hindi ito matatag. Ngunit ang iyong pagtitiwala ay dapat nakabase sa salita ng Diyos. At ito ay dapat nakatibay sa pananampalataya kay Hesukristo dahil hindi kanya kailanman pababayaan ni iiwan ang mga nagtitiwala sa kanya. Amen. Magtiwala ka sa Panginoon at makikita mong bubukas ang dagat sa harap mo. Hindi mahalaga gaano kalaki ang problema. Huwag mo itong tingnan. Tumingin ka kay Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat at nagpapalakad din sa iyo sa tubig. At mararanasan mo ang sobrenatural. Kahit sa mga mahihirap na panahon, makikita ng mga tao at malalaman nilang kasama mo ang Diyos dahil wala itong luhika, walang paliwanag. Paano mo nakakayang tiisin ang napakaraming bagay at nananatili ka pa ring nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri sa Panginoon at may kapayapaan sa puso na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Amen. Kaya ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata at hihilingin natin sa Panginoon na pagpalain ang buong buhay natin. Amen. Tara, magdasal tayo. At ang Alma, sinasabi ko na hindi kailanman pababayaan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Kahit sa pinakamahirap na sandali ng ating buhay, palaging nariyan ang Panginoon. Kaya huwag mong hayaang, O Diyos ko, na ang iyong mga anak na nakikinig dito ay panghinaan ng loob at maramdamang pinabayaan. Kapag ang langit ay dumilim at dumating ang bagyo na tila gigiba sa iyong bangka, O Diyos ko, huwag mong hayaang malinlang sila ng kaaway na nagsasabing, tinalikuran mo na siya, O aking Ama.
Huwag hayaang magtanim ng kasinungalingan ang kaaway sa isipan mo na walang pag-asa at solusyon o na hindi matatapos ang problema. Kasinungalingan iyan ng dyablo. O Diyos, sa pangalan ni Jesus, kinansela namin ang lahat ng sumpa, lahat ng plano ni Satanas na agawin ang aming pagpapala, na alisin ang salitang ito na ipinangaral upang nakawin ang aming mga pangarap. Ito ay kinansela na. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, naway kami, Panginoon, ay makatalon sa mga pader. Naway maputol namin ang kapangyarihan ng kaaway at magtagumpay sa espiritual na labanan. Ang buwan ay mapayapa, Jesusa, kung saan si Jesus ang kagalakan na hindi mo dapat kalimutan. Simbahan, lehitimo para sa iyo. Gabay na Ama, si Jesus ang nagbigay ng pagkain. Kaya, aking Ama, na narito ako ngayong linggo. Siya ang guro. Ang aming mga plano ay itinuturo niya. Ang katahimikan na ito, ang pagpipigil sa sarili sa aming mga emosyon. Dahil madalas, Panginoon, ang gusto naming gawin ay magreklamo, umatras, at hindi magtiwala sa inyo. Ngunit Ama ko, maawa po kayo sa amin. Sinasamantala namin ang sandaling ito para humingi ng tawad sa inyo. Ilang beses, Panginoon, kami ay nagduda sa inyo. Ilang beses hindi kami nagtiwala na kayo ay sasamahan kami. Ngunit narito kami, Panginoon, buhay, malusog, nananawagan at naniniwala sa milagro dahil kayo ang nagtaguyod sa amin hanggang ngayon at kayo ay gumawa na ng mga kababalaghan sa aming buhay. At ayaw na po namin, Panginoon, na mamuhay pa ng malayo sa inyo, na may ganitong pakiramdam ng pag-aalala, ng depresyon, iniisip na kami ay malulunod sa mga problema. Tulad ng mga Hebreo na nagduda kay Moises, nagduda sa inyong mga pangako at sila ay nagsimulang mawala ng pag-asa. Dahil wala silang pananampalataya, wala silang tiwala. Ngunit kayo, Panginoon, ang nagdala ng pag-asa sa puso ni Moises. At sa sandaling iyon, iniunat niya ang kanyang tungkod at nabuksan ang dagat. Oh, aking Ama, wala akong pagdududa na kapag sumibol ang pag-asa sa ating puso, mabubuksan ang dagat na ito. Naniniwala kami, Ama, na kung may totoong pananampalataya sa puso natin, ito ang magdadala ng himalang gusto natin. Oh, Ama, ipaalala mo sa amin ang mga nagbibigay pag-asa. Nais naming magtiwala sa Panginoon lagi at manatiling matatag sa anumang sitwasyon. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at humihiling sa iyo, aking Ama, na liwanagan mo ang buhay ng taong ito upang hindi niya hayaang mas maging malaki ang mga sitwasyon kaysa sa kanya. Ang kanyang pananampalataya kay Jesus at naway ang dugo ng Panginoon, ang dugo ni Jesus ay ibuhos sa buhay ng taong ito, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kaibigan, at naway protektahan siya ng Panginoon laban sa lahat ng atake ng masama. Aleluya! Sa ngalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Purihin ang Diyos.